Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Bruces and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, umabot kaya siya sa dulo ng kompetisyon? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss World tayo ngayon. So, ayun nga, grabe, no? Talagang grabe ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss World. 111 ang nagkukumpit na kandidata mula sa iba't ibang panig ng continent. And then, ayun. So, talaga naman medyo mahirap ang laban na to. Pero, ang tanong ng lahat, ang ating pambato kaya ay makarating sa dulo ng kompetisyon. Siya kaya ang tanghaling bagong Miss World? It's not easy, guys, ha? So, ang maganda lang sa nakikita natin ngayon, ang ating pambato ay talagang malakas, at ginagawa niya talaga yung part niya bilang kandidata. Ayun naman yung sinabi ni Asia na parang prepared siya sa lahat ng aspeto, pero syempre hindi niya pa rin masusure sa atin na siya ang mananalo Miss World kasi na depende yon sa tadhana, depende sa desisyon ng organization, depende kung gusto siya ni Madam Julia, di ba? So medyo mahirap kung iisipin mo, pero tiwala. Ito yung ikalawang corona ng Miss World kung sakaling mananalo tayo ngayong taon na to after Megan Yang. And then, ito nga, syempre si Asia ay nag-training pala to under Megan Yang. So naging mentor niya pala si Megan pagdating sa paglaban niya dito sa Miss World. Kaya naman ang lola mo, laban na laban. Pero nararamdaman niyo ba kung ano yung ipinakitang galing ni Megan noon, gayon din ang pinapakitang galing ni Asia? To be honest, ayun nararamdaman ko na parang ang maganda kay Asia mula sa start na pagdating niya dito sa Miss World, actually pag alis niya sa Pilipinas hanggang ngayon, ramdam mo na yung consistency niya. Yung energy, tapos yung the way kung paano niya i-represent yung bansa, tapos yung taas ng buhok niya, laging ganon. Pero mas gusto ko sa kanya yung nakaladlad talaga, mas bumabagay. And then, ayun na nga, depende na lang. So, malalaman natin yan sa mga activity nila kasi hindi pa naman nag-i-start. So, ang kahapon, nagkaroon sila ng audition para sa talent. For sure, papasok to si Asia sa talent kasi nga naman, very talented talaga si Asia. Tapos, susunod sa 18 naman ay this coming Tuesday. Magkakaroon sila, bukas. So, magkakaroon sila ng top model challenge. So, sa top model challenge, ito talaga, umaasa ako na papalo dito sa Asia. Maraming mga nagsasabi, may mga kausap ako na sinasabi nila na kung Mama Sam, parang hindi niya makukuha yan. Pero ito talaga yung basihan ko na kapag nakuha niya yan, yun na yun. Bakit? Bakit ko nasasabing ganon? Kasi, yes, maaari yung iba sinasabi hindi naman pang modela. Malaki yung katawan ni Asia, yung mga ganon, di ba? Pero ako, sa pananaw ko, it's a very challenge to Asia. Kung hindi ka pang modela, dapat makuha mo yun. Kasi dapat ma-impress mo ang mga hurado na ikaw ang piliin nila. Di ba? So sabi ko nga, pumasok lang yan sa top 10, sa top 5, okay na ako doon. Pero challenge talaga to kay Asia kasi syempre marami din namang mga matatangkad, pang modela yung dating. Madami si Vietnam, isa yan sa mga parang feeling ko, very modela yung dating, di ba? So, maaaring isa siya sa mga contender dito sa top model at maging tinik kay Asia. Pero, nandoon ako sa part na kakayanin yan ni Asia. Siguro tiwala lang talaga. Tiwala. Ayun nga yung challenge sa kanya Paano niya ilulusot yung sarili niya sa top model sa kabila na hindi naman siya mukhang modela, di ba? So, aalamin natin yan very soon. So, exciting yan. And then, ayun, so may sports challenge,
mukhang lalaban din sa Asia sa sports challenge kasi tignan mo naman, napakaliksi ni Asia, ano niya active, no? Aggressive yung personality niya. Yung alam mo yon, very competitive na na maliksi. Oho. So, kaya nga kung akong tatanungin mo, siya yung dapat talagang maging Miss World kasi kung energy, consistency, everything nasa kanya. Oho. Marami nagko-complain doon sa mga styling ni Asia, hindi daw kabog ang makeup. To be honest, hindi ko siya wino-worry kasi parang feeling ko naman marunong siyang gumawa ng makeup niya. Tapos, yung styling niya, winner din. Oh, so, yung mga damitan niya everyday wala akong masabi, talagang kabog. At gusto ko yung eksena niya, yung sobrang, siya, tawag dito, napaka-humble. Tapos, kaibigan niya lahat. Oh, so, may mga nakita kong video na inaayusan siya, tinutulungan siyang ayusin yung buhok niya, yung mga ganon. Either si Miss Vietnam, talagang very supportive sa kanya. So, natutuwa ako sa part na yon. Pero benefit din naman nila yun kasi, di ba, nakikita na very nice queen sila. So, yon. So, ako para sa akin, pagdating kay Asia, kumpiyansa talaga ako na may laban to. Kung si Krishna Gravides ay naitawid niya ang top 8 ng competition, so, ang tanong, kaya ni Asia na marating ang dulo ng kompetisyon? Kumpiyansa ka ba sa kanya? Well, ano ba ang format ngayon ng Miss Universe? Katulad din nung nakaraang taon, magsisimula ang kompetisyon sa top 40 kung saan pipili sila ng tigsa 10 sa iba't ibang continent. Sa Amerika, 10, Africa, 10, Europe, 10, and Asia, 10. So, sa madaling salita, nagko-compete si Asia sa Asia team. At tingin ko naman, pagdating sa Asia, isa siya sa mga pinakamalakas. Sa totoo lang, kaya wala akong duda. So, depende na lang yun talaga kung paano niya ilalatag yung sarili niya sa mga challenge, kung paano niya ilalaban yung sarili niya sa mga challenge. I think Asia is one of the bit talaga pagdating sa Asia, di ba? And then, after that, pag nakapili na sila ng top 40, kukuha sila ng top 20. Tigli-lima mula sa Africa, Americas, Europe, and Asia. So, kalahati ang mawawala. Tingin ba ninyo, kakayanin ni Asia na makarating sa top 5? So, exciting yan. And then, pagdating sa top 20, hindi ko alam kung ano yung susunod na eksena nila, pipili na lang ng tigda-dalawa. So, gusto ko yung format na to. Medyo interesting talaga. So, tigda-dalawa. So, 2 Americas, 2 Africa, 2 Europe, at 2 Asia. Yung last year narating ito ni Krishna Gravides, yung tigda-dalawa. So, talagang nakuha niya to. At masaya ako dahil ang layo ng narating ni Asia. Kung iisipin mo, 100 plus din yun. Pero sa Asia, nakarating siya, si Krishna, di ba? Si Krishna noong last year. Kung iisipin mo, layo din ang narating. So, umabot hanggang sa dulo, di ba? So, pagdating dito sa top 8, kukuha ng 4 na continental winners. And then, yung 4 ay magiging runners-up at saka Miss World. So, anong tingin niyo guys? Aabot ba dito si Asia sa top 2? Tingin ko naman kakayanin ni Asia, no? So, top 2 and then I think dito sa pag nakalusot si Asia sa top 4, to be honest pag nakalusot si Asia sa top 4, kakayanin niya ang Q&A. So, parang feeling ko talagang kakabog si Asia pagdating sa Q&A. Ayun, so wag lang tong makakalusot talaga sa top 4 kasi once na makalusot to sa top 4, I think winner si Asia. So, magaling kasi si Asia pagdating sa com skills. And then, parang tingin ko naman, kaya niyang abutin ang top 2 ng competition. Kumpiyansa ako sa kanya na may ibibigay talaga siyang galing dito. And then, feeling ko, magiging madali sa kanya ang next round ng competition. Kung narating to ni Krishna Gravides, parang feeling ko, sa quality na meron itong si Asia Beauty with a Purpose, parang feeling ko madali din sa kanyang marating ang
dulo ng kompetisyon. Kung tutuusin, kung i-offer ni, yung kumbaga, i-offer lang naman yung ilalatag niya yung advocacy niya, ayun talaga ang magdadala sa kanya hanggang sa dulo ng kompetisyon. But let's see. So medyo mahaba-haba pa. 3 weeks pa from now bago makoronahan. Actually, 4 weeks pa. Ano ba ngayon? 17 o 3 weeks. 3 weeks kasi almost a month talaga yung pageant nila. At medyo nakakaloka. Marami pa tayong pwedeng abangan. Marami pa tayo dapat abangan. At marami pang pwedeng mangyari sa competition ng Miss World. Pero tansya ko naman kay Asia ay ginagawa niya yung best niya. Maganda yung pinapakita ni Asiang laban. Sa totoo lang, ito yung laban na parang, ay, nalalakasan ako sa kanya. Kaya, let's see kung anong mangyayari kay Asia. Pero ikaw ang tatanungin ko, nalalakasan ka ba talaga kay Asia? Tingin mo ba si Asia ay kayang umabot sa dulo ng kompetisyon? Mararating niya kaya ang narating ni Krishna Gravides or malalagpasan pa niya? Parang ano lang to yung sa Miss Universe, Atisa Manalo, naka-top 5 sa Miss Universe, Krishna Gravides, naka-top 8 sa Miss World, di ba? So, naging Miss Asia si Krishna, naging ano naman tong si tawag dito, naging Miss third runner up naman si Atisa Manalo. Tapos ngayon, yung batch naman na to, si Asia at saka si Bea Milan-Windorski. Parehas malakas, parehas may challenge. So, yon. So, parang feeling ko, si Bea Milan-Windorski, mas malalagpasan niya pa yung narating ni Atisa Manalo. Pero kasi kung titignan mo, parang ang tindi, ang hirap ng challenge. And then, ito naman si Asia, ganun din. Kung tutuusin, medyo mahirap din yung narating ni Krishna Gravides. Pero naniniwala ako na kayang marating ni Asia yung narating ni Krishna at kaya niya pang lagpasan yon dahil sa quality, di ba? Kung quality din naman ang pag-uusapan, beauty nandiyan. At talagang masasabi ko, very beautiful. Tapos sabi nila, kamukha daw to ni Don Zulueta in person. Di ba? So parang, wow. Kung iisipin mo, may ganda talaga. Tapos pagdating naman sa advokasya, yung quality kasi, parang feeling ko, angat talaga. So yun, so let's see kung ayun nga ang mangyayari. Pero for now, naniniwala talaga ako ng 100% dito kay Asia. So, supportahan natin at ipanalangin natin siya ng bonggang-bongga. So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, kaya ba niyang marating ang dulo ng kompetisyon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.